Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Mapula at patsi-patsing sugat sa katawan. Ganyan po ang ilarawan, ang psoriasis. Bakit nga ba nagkakaroon nito at may solusyon ba dito? Iko-consulta natin yan sa ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc. Good morning, Mommy Dames, and good morning sa ating mga kapatid. So, Mommy Dames, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa psoriasis. At napakapalad natin ngayong umaga kasi kasama natin para ibahagi ang kanyang karanasan si Andrew. Good morning, Andrew. Good morning, Andrew. Good morning. Okay, so Andrew, kailan mo unang nalaman na meron kang psoriasis? Nung una po sa scout po siya nagsimula po, then parang di po namin siya pinapansin lang, kala lang po namin dandruff lang po. Then yun po, nung parami na po siya sa body ko po, nagpa-biopsy na po kami, and yung diagnose po sa akin is psoriasis. Anong edad ka? Nung una po siyang lumabas, 17 years 17 years old po. old. Oh, so ito yung early onset psoriasis na tinatawag natin, Mommy Dames. Kasi pwede din siyang mag-manifest late stage na. So mga 50 years old, ganyan. Oh, wow. Ilan taon ka na ba ngayon? 23 po. 23. So you've had it for 5 years, tama ba? Ay, 6. 6 years po. 6 years na. Okay, Doc, sige. Tanungin muna natin, ano nga ba kasi ang psoriasis? Okay. Actually, kanina akala ko nga ang pronunciation ay psoriasis. Psoriasis. Hindi pala. Psoriasis. Okay. So ang psoriasis, Mommy Dames, ito ay isang chronic skin condition. So ibig sabihin Matagalan. matagal. Matagalan talaga siya. So ito ay nagdudulot sa balat ng pamamaga, tapos ito ay makati. Tapos nagkakaroon din ng pangangapal. Tapos meron itong mga pulang patches. At meron din mga silver scales o yung mga puting parang kaliskis. So Mommy Dames, ang psoriasis kasi, ito ay isang autoimmune disorder. So ang ibig sabihin ng autoimmune disorder, inaatake ng sarili mong immune system yung cells mo sa balat. Oo. Ang turnover kasi ng skin cells natin, 28 days yan bago magpalit. So kapag may psoriasis ka, nagiging 3 to 4 days siya. So napakabilis, kaya kumakapal. Oo. So Andrew, so sa tingin mo, ano yung mga dahilan kung bakit ka nagkaroon ng psoriasis? Meron ba ito sa pamilya ninyo? Yun nga po yung nagtataka rin kami pong buong family. Kasi po ako po yung first sa family po namin. Usually raw po, ang psoriasis daw po nakukuha po sa mga grandparents po. So Yes, kung ang pwede lolo yun. at lola meron nito, most likely magkaroon ang apo. Apo po. Hindi ang anak, para siyang Oo. nagsiskip ng generation. Skip generation. Okay. Pero pwede din, Mommy Dims, galing sa magulang, ha? Oo. Pwede rin magkaroon yung Hindi anak. limited Oo. to, pero most Yes. likely. Oo. No? Doc, ito, ano naman yung mga sintomas niya? Kasi kanina you were already talking about ano bang itsura niya, pero may mga symptoms ba ito? Yes, so yung mga symptoms, gaya ng mga naranasan ni Andrew, yung pangangapal ng balat, tapos nagtutuklap minsan, ayan. Tapos ito, minsan napakakati niya. Sobrang katiba. Opo, lalo na po pag nagpe-flare up po siya. Ang flares mo, gaano kadalas? Pag nasa stress po and pag nag-iiba po yung weather po. Okay. Tapos dahil nga, Mommy Dims, sa sobrang pangangatin ito, minsan kinakamot. So kapag kinakamot, ito ay nagdurugo. Oo, at saka minsan naapektuhan din yung kuko. So kapag gano'n, nagiging parang brittle yung kuko at saka natatanggal siya. Okay. Oo. Tapos meron din kapag medyo systemic na, nasasama na rin yung mga kasukasuan o yung mga joints na nakit-sakit. mamaga. Oo, tama. Ay, napakahirap naman palang magkaroon ng psoriasis. Okay, eto naman, Doc, ano naman yung sanhi ng psoriasis? Kasi di ba kanina tinanong mo kung meron sa family nila, so parang hereditary siya or nasa lahi. Pero may iba pa bang mga sanhi Okay, ito? yung sanhi talaga, Mommy Dims, ng psoriasis ay hindi talaga siya ganap na maunawaan. Pero meron tayong mga tinatawag na triggers. So, apektado din kasi, minsan, sa genes din kasi yan. So, namamana, gaya ng sinabi natin, pwedeng skip generation. So, yun. Tapos yung mga triggers, meron din tayong mga environmental factors, kagaya ng stress. Kapag nai-stress ang tao, doon lumalabas o natitrigger talaga yung psoriasis. Minsan kapag sobrang init, kapag nasa sunburn, ayan, lumalabas talaga yung mga Dok, psoriasis. tama ba ako? Ang stress kasi kadalasan lagi natin nababanggit, lalong-lalo na if it's on the inside, either parang sumakit ang tiyan mo, sumakit ang ulo mo. And all these are stress-induced, no? Stress-induced. So ito pagdating sa psoriasis, gusto ko lang i-add na ito kasi parang, lalo na pag the weather is hot, lalo na we live in a country na Tropical, very humid. yes, Ang hirap napakainit. siguro para sa taong merong psoriasis, ano? Okay.
Ayan, so Andrew, ano naman yung mga gamot na nasubukan mo na para i-address yung condition mo? Ngayon po, nag-oral meds po ako and more on lotion and cream po. Ano yung mga oral meds na tinitake mo na ngayon? Yung name po niya is methotrexate. Methotrexate. Oo. Then, Ano naman yun? Anong ginagawa nun, Doc? So yung methotrexate kasi parang, di ba nga sobrang bilis ng turnover ng cells ng balat. So ang ginagawa ng methotrexate is parang pinapabagal niya yung proseso Parang na ito. sinususpend niya ng Oo. slight. Oo. Okay. Tapos, ang topical mo, anong inilalagay? clobetasol cream po, tsaka lotion po. Oo. Para to moisturize at hindi ganun kakate, Kasi I'm napaka-dry assuming. din nito kasi. Oo. Kaya At eto, Doc, nakakahawa ba ito? Okay, good question, Mommy Dames. Ang psoriasis kasi, ito ay hindi nakakahawa. Oo. Dahil ito ay isang autoimmune disorder. So parang nasa Ay, on the sarili. inside Yes, niya. on the Oo. inside na rin. So kaya ito na rin ang ating paalala sa ating mga viewers na huwag po tayong maging judgmental. So let's be compassionate sa condition, hindi lang po sa psoriasis, sa kung anong condition na meron ang isang tao. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Maganda rin na ngayon parang very openly na mapag-usapan natin. You're here, Andrew, Yes. share mo. No? So, at least nagkakaroon tayo ng full Awareness. awareness Tama, na tama. kinakailangan talaga sa society natin ngayon. Kasi di ba pag hindi mo alam kung ano yung kinakaharap mo, takot ka or either maging judgmental ka or takot ka. Di ba? So, hindi rin naman natin yung sinasadyang gawin. So, it's nice that you are here talking about it para yung mga kapatid din natin na merong pinagdadaanan kagaya nito ay somehow magkaroon ng empowerment to say, okay, I'm dealing with psoriasis, hindi ito nakakahawa. Yes, yes. So, kasi minsan isipin mo, di ba, pagka nakakita ka ng somebody who is dealing with the disease, lalo na kung kita sa balat, isipin mo, ay, ang irresponsible naman, ba't lumabas ka pa pag ganito? Pero ang psoriasis ay hindi nakakahawa. Yan, hindi siya nakakahawa. Okay, paano naman to ginagamot? Okay, so wala kasi talaga siyang permanenteng lunas. So, hindi siya Mommy Dames. naku-cure? Oo, hindi na talaga siya naku-cure. So, parang nagkakaroon ng remission. So, ang ibig sabihin ng remission is mawawala ito. Tapos, babalik na naman siya. Right. Pag nasistress Pag ka, nai-stress. or ano, oo. So, ginagamot namin to. Unang-una, magbibigay kami ng mga topical medications. Pwede din dyan, Mommy Dames, ang phototherapy. Yung may parang ilaw. Okay. Yeah, ganun. Tapos, pwede din And ang what does that systemic do? treatments. Sorry, Doc. Anong ibig sabihin ng phototherapy? Anong ginagawa? Okay, para Binibehave niya? Binibehave, exactly. Para hindi masyadong mag-flare yung mga sugat. Okay. Ang ganda. Gusto ko talaga yung mga ganitong usapan kasi maraming mga taong may pinagdadaanan ganito, no? And it's nice, lalo na sa kabataan kagaya mo, di ba? I would imagine this also has a big impact on you, Andrew. Eto naman, Doc, may tanong ako para sa'yo. Ano yung mga dapat at hindi dapat gawin kung kayo po ay may psoriasis? Yan, so eto na din ang ating tips sa ating mga kapatid. So Andrew, makinig ka ha. So kung meron po tayong psoriasis, regular po tayong mag-moisturize kasi nga napaka-dry nito, di ba? Tapos maligo tayo gamit ang lukewarm water. Huwag tayong gumamit ng sobrang init, sobrang lamig kasi nakaka-dry ito lalo. Iwasan po natin ang mga irritants at mga trigger. So napaka-importanteng gumamit din tayo ng sunscreen. Huwag na huwag itong kakamutin. Ang hirap naman ng tip mo, Doc. Ang hirap niya kasi ang kati, di ba? Oo, pag kinamot mo kasi baka Magdugo. dumugo. Oo. Tapos iwasan po nating magsuot ng mga mahigpit na damit. Iwasan din po natin ang alcohol at saka paninigarilyo. Yan ang paborito nating tip talaga na huwag mag-smoke kasi mahirap talaga yan. It's true. Okay, eto naman. Siguro, Andrew, ako itatanong ko sa'yo. Paano mo naman naibabahagi yung pinagdadaanan mo, yung karanasan mo, at paano ka nakakatulong sa pagbibigay ng impormasyon na ito sa mga taong kagaya mo na merong kondisyon na pareho? Yung sa platform ko po kasi, parang gusto ko pong maging inspiration po sa mga may psoriasis na ituloy lang po yung buhay po namin. Kasi yung sakit naman po namin, yun nga po, hindi po siya nakakahawa. And hindi naman po niya nalilimit yung kaya po namin gawin sa buhay namin. Kakayanan, that's right. And your platform is, okay, share natin. Kasi para kung ako, kapatid ako, nanonood ako, meron ako psoriasis, Doc, saan ka namin pwedeng mapanood for more information? Usually po, nagpo-post po ako ng mga TikTok videos about sa psoriasis po sa aking TikTok account po. Ano yan? Oh. Ivy of Uncle Drew po yung username ko po. Anong pangalan? Ivy of Uncle Drew po. Ivy of Uncle Drew. Opo. Bakit ganun ang pangalan? Nung ginawa ko po kasi yung mga accounts ko po, fan po ako ng Four of Spades po. Kaya. Four of Spades. Oo.
Kaya okay. IB of Uncle Dre Ah, po. kaya, okay, sige. Oo. Doc, meron ka bang gusto pang itanong? Wala na, okay na ako, Mami Dims. Oo, Yan. alam mo, maraming salamat, Oo. Doc Richard and Andrew Reyes, for sharing your journey. Kasi hindi siya natatapos. As you said, it's a chronic disease. But ang maganda is we see somebody as young as you are sharing your platform, sharing your experiences day to day. Para naman ang mga kapatid natin may pinagdadaan ng psoriasis ay hindi ma-feel alone Yes. na sila lang ang may pinagdadaanan nito. So thank you for sharing your story. And syempre, thank you sa ating paboritong Doc Richard for Thank you, sharing Mami your Dims. expertise with us sa araw-araw. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.